Ba't pa ako magpapalit ng swing arm? Butas-butas pa yung papalit ko. Surprise! Kita nyo yung likod, butas-butas din. So guys, ang tanong, worth it ba siya? Sa dami ng pwedeng unahin o i-upgrade sa motor, syempre kadalasan forma agad ang iniisip. Malalapad na gulong, repainted na fairings, flashy na ilaw. Yung mga unang napapansin. Pero guys, may isi-share ako sa inyo na pyesa na parang bihira siyang mapansin. At ito, yung swing arm. Sa video ito, pag-uusapan natin kung worth it pa talaga i-upgrade yung swing arm natin. So today guys, ang pag-uusapan natin is kwentuhang swing arm. So guys, itong PC Tech na to is for Giorno 125, color black. Re-reviewin ko to based dun sa actual experience ko sa kalsada. Sasabihin ko sa inyo kung worth it ba talaga to o okay na yung stock. So guys, kung mapapansin nyo, ito yung stock na swing arm. Ito naman yung PC Tech na CNC. Guys, mapapansin nyo agad yung pinagkaiba nila. May mga cuts agad, CNC cuts. Siyempre, lightweight tong PC Tech na swing arm. Maraming butas, no? At kung mapapansin nyo, based sa looks, sa appearance nilang dalawa, siyempre, mas maporma yung swing arm na PC Tech, yung CNC cut. Kung mapapansin nyo to, ito nga pala powder coated na to kasi nung una wala talaga akong plano na mag-CNC na swing arm. Kasi sabi ko, ba't pa ako magpapalit ng swing arm? Butas-butas pa yung papalit ko. Sabi ko, baka mas ma-compromise yung strength ng material. So guys, ito papakita ko nga pala sa inyo yung structure ng stock na swing arm. So kitang-kita nyo dito sa view na to, talagang solid yung pagkaka-build sa kanya. Yung mga weldingan niya talagang very intact. Pero surprise! Kita nyo yung likod, butas-butas din. Duda ko nga mas malala pa yung pagkakabutas-butas nito compared dun sa CNC na swing arm. So guys, yan ang side-by-side comparison ng CNC swing arm and then yung stock na swing arm. So guys, dito naman tayo sa CNC na PC Tech. Kita nyo, butas-butas din siya. Pero ang kagandahan talaga dito, yung looks niya. Kung sa forma lang, napakalayo talaga ng diferensya ng stock. Partida, pina-powder coat ko pa yung swing arm ko. So guys, ito nga pala yung sample shot ng umaandar yung motor. Kita nyo naman sa bigat namin dalawa ng nakaangka sa akin kung gaano yung pressure na natatanggap ng swing arm. As you can see, napaka steady naman ang takbo namin and nararamdaman mo talaga stable na stable yung swing arm na yan. Make sure lang sa installation na align talaga yung pagkakalagay sa kanya. Syempre kapag hindi align, may chances na mag-wiggle siya. Mararamdaman yun or maririnig yun kasi may mga unnecessary noise. And lastly, hindi ko alam kung ako lang to pero ramdam mo talaga na nakakapit yung gulong. So guys, kung regarding sa installation yung tanong nyo, meron akong video noon before, ilalagay ko na lang dito para mapanood nyo din kung gusto nyong malaman kung paano yung step by step na installation ng CNC swing arm. Ito siya guys, oh. So guys, para sa akin, with all honesty, wala siyang pinagkaiba sa stock. Kung naka-stock ka, goods na yan, walang problema pagdating sa performance. Pero, kapag ang gusto mo naman ay looks, yung talagang ikaw yung mag-stand out sa crowd, kita mo agad yung difference sa stock, go for it. Bili mo na yung swing arm na yon. So guys, ang tanong, worth it ba siya? So guys, para sa akin, worth it siya. Kasi ako yung rider na mabagal lang, hindi naman ako nagmamabilis. Pangalawa, ako yung rider na gusto ko lang talaga yung looks. Na pag nakita ko yung motor ko is nagko-compensate yung kulay ng swing arm sa buong motor ko. That's for me. At the end of the day guys, nakadepende pa rin yan sa inyo. Nakadepende pa rin sa budget nyo. Kung yung motor nyo ay ginagamit nyo for daily, goods na goods yung stock, walang problema sa stock. Pwede nyo yan pang gamitin for your daily use. Laging tandaan, nakadepende pa rin yan sa inyo. Kung bibilhin nyo yung swing arm na CNC or mag-stay kayo sa stock. Walang mali doon, parehas tama.
So mga papa, dito ko na nga pala tatapusin yung video na to. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment section guys. At sure, nababasahin ko yan. Actually, nai-entertain niya ako sa mga comment nyo. Negative or positive, welcome na welcome yan. Tsaka guys, napansin ko nga pala na marami akong non-subscriber or non-followers nanonood lagi ng mga video natin. Guys, mag-subscribe na kayo dahil ang masasabi ko lang, susunod-sunurin ko na yung paggagawa ng mga video ngayon. Lahat ng tungkol sa Giorno at mga nakabit kong pyesa, sunod-sunod na yan. Laging tandaan, basta kwentuhang motor at kahit ano pa yan, kay Papa Vlog yan. Follow for more. Bye!